Alamin naman natin kung ano-anong mga lugar ang makararanas ng malalakas na buhos ng ulang dala ng habagat. Para po sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ana Clauren, ang weather specialist po ng Pag-asa. Magandang hapon, Ana. Pakibigyan kami ng update kasi dito sa Metro Manila, pabugso-bugso yung ulan. Ano pa ba ang ibang lugar na posible pang makaranas ng mga patuloy na pag-ulan? Yes po, magandang hapon po sa ating lahat at sa kasalukuyan nga po ay habagat pa rin yung nakakaapekto po sa buong bahagi ng ating bansa na kung saan dito nga po sa bahagi po ng Metro Manila, pati na rin po sa may Clark, sa Iba, Zambales, Bataan, or sa may Full Zambales po, Bataan, pati na rin sa Rizal, Batangas, Cavite, pati na rin po sa Pampanga at nakakaranas po ngayon ng moderate to at times heavy na mga pag-ulan po. Dala nga rin po ito na habagat. At yung mga nabanggit ko rin pong lugar, including Metro Manila, ay nasa orange warning po sa kasalukuyan. Kaya po, for the next 3 hours, in-expect natin ang katamtaman hanggang sa malakas na bugso ng pag-ulan na kung saan posible po ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan. Ganun din po sa may bahagi ng Tarlac na nasa yellow warning din po. So kung nasa low-lying areas po tayo sa may Tarlac, ay mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan na ating maranasan. Mataas rin po ang tsansa na magkaroon po tayo ng mga baha dyan, lalo na sa low-lying areas. At dahil nga po sa habagat hanggang mamayang gabi at until tomorrow po, magiging maulan po yung ating panahon sa malaking bahagi po ng Luzon. Kasama nga po dyan yung Metro Manila, kaya ating paghandaan po itong mga pag-ulan na ating inaasahan. Bukod po rito, meron po tayo minomonitor ngayon na posibleng dalawang low pressure area. So, meron po tayong cloud cluster na minomonitor sa may silangang bahagi ng Northern Luzon na kung saan posible rin po ito maging LPA within the day. At yung pangalawang low pressure area naman po ay nasa silangang bahagi ng Southern Luzon area na kung saan itong dalawang sirkulasyon po na to ay posible pong mag-merge or magsama po at magkaroon ng isa lamang na sirkulasyon na kung saan ay by Wednesday o Thursday itong LPA na to ay posible rin po mag-develop o mabuo bilang isang bagyo na kung saan ito po ay posibleng magdala ng habagat sa ating bansa. Kaya halos full week, inaasahan po natin na magiging maulan po yung ating panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Ana, balikan ko lang yung binanggit mo na sa yung isang LPA na posibleng, sabi mo, maging bagyo, tama ba, within the day? Anong track niyan? Hindi po, isang cloud cluster po ito na posible po maging low pressure area. Maging low pressure area. Okay, Yes, pero po. if ever yung track niyan, ano bang posibleng maapektuhan? Kasi syempre yung ibang mga bayan, mga ibang probinsya, nagre-recover pa lang dito sa bagyong Krising. Opo, ito pong posibleng LPA naman natin ay halos medyo malayo-layo naman po sa ating landmass, So, kung magkakaroon man po ito na epekto o yung trough o yung extension ng kaulapan po nito ay posible maka-apekto din sa may silangang bahagi ng Northern Luzon area. Pero yun nga po, hindi naman natin nakikita na magiging bagyong Krising siya na tatawid ulit ng Northern Luzon. So, sa nakikita po natin o basta latest analysis natin, ito po ay kikilos pa northwestward po palabas ng ating bansa. Okay, maraming salamat po kay Ana Clauren, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.